to the war between Russia and Ukraine. Ukrainian troops have moved deeper inside Russia. Ian Panel's on the scene in Ukraine. Moscow says Ukraine has damaged a third bridge in the Kursk region of Russia as Ukrainian forces continue their incursion. The two bridges were destroyed over the weekend as Ukraine attempts to cut Russian supply lines. Kumusta mga kasaliksik? Alam mo, sa kasaysayan ng mga digmaan, karaniwan ng panig ng natatalo ang napipilitang gumawa ng mga territorial concessions. Ibig sabihin, maaari silang mapilitang magbigay ng lupa, baguhin ng mga hangganan o border, o magbigay ng otonomiya sa ilang rehiyon bilang bahagi ng isang kasunduan para sa kapayapaan. Bagaman patuloy pa rin ang digmaan sa Ukraine, matagal nang nagpapakita ang Russia ng mga senyales na tila sila na ang natatalo. Ang kanilang mga galaw ay nagpapakita ng desperasyon mula sa galit na pag-atake, patuloy na paghahanap ng mga alyado at ngayon, mga territorial concessions. Pero ang nakapagtataka dito, ang Russia na matagal nang nagsisikap na sa pilitang sakupin ng mga teritoryo ng Ukraine ay tila handa ng isuko ang mga teritoryong ito. At sino ang makikinabang? Walang iba kundi ang bansang nagkaroon na ng malaking pakinabang mula sa digmaan sa Ukraine para sa kanila. Ang dati nilang kaaway at ngayon kaibigan ng Russia dahil sa pangangailangan. Ito ay ang China. Noong May 2024, lumitaw na ang mga posibilidad na muling mapasakamay ng China ang bahagi ng Tumen River, isang ilog na nagsisilbing natural na hangganan sa pagitan ng China, North Korea at Russia. Ang ilog na ito na may habang 324 na milya ay nagmumula sa Mount Paektu, ang pinakamataas na bundok sa Changbai Mountains ng China. Ang tubig nito ay dumadaloy mula sa matatarik na mga bangin patungong hilagang silangan papunta sa lungsod ng Hoyong sa North Korea, bago dumiretso papuntang hilaga sa Onsong, at pagkatapos ay liliko pakanluran hanggang sa umabot ito sa dagat ng Japan. Sa kasalukuyan, pinaghahati-hatian ng China, Russia at North Korea ang Tumen River, ngunit malit lamang na bahagi ang naaabot ng China. Tinatayang nasa 10 milya lamang bago dumating sa hangganan ng ilog. Subalit, hindi ito palaging ganito. Noong nakaraan kasi, hawak ng China ang lugar nito bago pa man ito mapasakamay ng Russian Empire noong 1860s, nang ibigay ito ng Qing Dynasty. Dahil dito, nawala sa China ang direktang access sa Sea of Japan o Dagat ng Japan. Sa kabila ng pagkakaantala ng mahigit 160 taon, tila nagkakaroon na ng pagkakataon ng China na muling makuha ang kontrol sa ilang bahagi ng rehiyon ng Tumen River. Ang ideyang ito ay unang lumabas noong May 2024 nang bumisita si Russian President Vladimir Putin sa China at nakipagkita kay President Xi Jinping. Ang mahakbang na ito ay nagbibigay ng indikasyon na handa si Putin na magbigay ng ilang mga bahagi ng lupa sa China, kahit na ang mga ito ay maaaring ituring na dramatiko, lalo na para sa isang leader na naghahangad na muling palakasin ang impluwensya ng Russia at manakop pa nga ng mga teritoryo. Sa isang 2 araw na pagbisita, inilabas ng Russia at China ang isang mahabang pahayag na nagpapatibay sa kanilang pangako na palakasin ang estratehikong kolaborasyon sa iba't ibang larangan, kabilang ang militar at ekonomiya. Kasama sa pahayag ang mga plano ng dalawang bansa para sa kooperasyon, partikular na ang pag-usapan ng mga usapin tungkol sa Tumen River. Bagamat hindi direktang sinabi sa pahayag na ibibigay ng Russia ang Tumen River sa China, malinaw na ipinapakita nito ang patuloy na pag-uusap ng dalawang bansa. Kasama na rito ang North Korea, tungkol sa pagbibigay ng mas malawak na access sa mga barko ng China sa mababang bahagi ng ilog. Naging bahagi ng mapag-uusap nito ang pagbisita ni Vladimir Putin kay North Korean Supreme Leader Kim Jong-un noong Hunyo taong 2024 din. Sa kanilang pag-uusap, napagkasunduan nila ang pagpapatayo ng bagong tulay na mag-uugnay sa Russia at North Korea sa ibabaw ng Tumen River. Sa kasalukuyan, meron lamang isang 2,000 talampakang rail bridge na kilala bilang Korea-Russia Friendship Bridge na nagsisilbing tanging daanan sa 10 milyang hangganan ng dalawang bansa. Noong 2015 naman, napag-usapan na ng Russia at China ang pagtatayo ng bagong tulay. Ngunit nahinto nga lamang ang mga plano nang magsagawa ang North Korea ng unang nuclear test noong 2016. Ngunit tila muling nabuhay ang mga plano matapos ang diplomatic efforts ni Putin.
na nagpapakita ng muling pagbuhay sa kooperasyon ng mga bansa. Ang bagong tuloy na ito ay magbibigay daan sa pagtaas ng kalakalan at turismo sa pagitan ng Russia at North Korea. Bukod sa tuloy, napag-usapan din ni Putin at Kim ang pagbibigay ng mas permanenteng akses sa mga barko ng China sa Sea of Japan. Sa ngayon, maaari naman talagang dumaan ng mga barko, ngunit kailangan nilang humingi ng pahintulot mula sa Russia at North Korea upang makadaan sa huling bahagi ng Tumen River. Kung hindi naman nila ito magagawa, kailangan nilang maglayag palibot sa buong Korean Peninsula upang makarating lamang sa Sea of Japan. Ganito kahalaga ang Tumen River. Sa sobrang halaga nga ng Tumen River sa mga plano ng China, ay naglalayo na nga silang palawakin ito upang payagan ang mas malalaking barko, partikular na ang kanilang mga Coast Guard vessels na maglayag sa ilog. Ang pagkakaroon ng direktang access sa Sea of Japan ay magbibigay daan sa China na higit pang mapalakas ang kanilang presensya sa rehiyon, habang ang mga kaalyadong bansa ng Estados Unidos ay kailangang magbigay ng mas malaking naval power upang kontrahin ang mga hakbang ng China. Sa kabila ng lahat ng ito, tila walang magagawa si Putin kundi buksan ang pintuan para sa China, habang lalong nasisira ang relasyon ng Russia sa mga western na bansa. Wala itong ibang pagpipilian kundi tumingin sa silangan para sa suporta. Sa ngayon, mukhang unti-unting nagiging bukas si Putin sa ideya ng pagbibigay ng territorial na concession sa China o ilang bahagi ng lupa. Isang hakbang na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang kahalagahan kasi ng isang rehiyong ito sa geopolitics ay nagdudulot ng matinding interes, lalo na sa mga usapin pang-internasyonal, at maaaring maging mahalagang paksa sa negosasyon kung nais ni Putin na makuha ang suporta ng China. Ngunit bakit nga ba ganito kahalaga kay Putin ang makuha ang suporta ng China? Ito ay dahil sa hindi magandang takbo ng mga pangyayari sa Ukraine. Bagamat ilang beses nang sinusubukan ng kanyang mga tagasunod at mga general na baguhin ang naratibo ng digmaan, malinaw na inakala ni Putin noong una na mabilis niyang mapapasuko ang Ukraine sa loob lamang ng 3 araw mula nang simula ng kanyang operasyon. Subalit halos 9 araw na ang lumipas at tila ang Russia ang nasa ilalim ng matinding pagsubok, imbis ang mga sundalo ng Ukraine. Sa ngayon, ubos na ang halos lahat ng resources ng Russia. Ayon sa ulat ng General Staff ng Ukraine's Armed Forces, hanggang July 10, 2024, nawalan na ang Russia ng 554,510 na mga sundalo simula nang magsimula ang kanilang paglusob. Bukod pa rito, naitala rin ang pagkawala ng 8,180 na mga tangke, 15,715 na armored vehicles, 20,269 na sasakyan at fueling tanks, 15,051 artillery systems, 1,115 multiple launch rocket systems, 883 air defense system, 361 eroplano, 321 helicopter, 11,973 drones, 28 na mga barko at isang submarine. Bagamat nagre-recruit si Putin ng karagdagang 100,000 sundalo at pinipilit ang defense industry ng Russia na umabot ng sukdulan, hindi pa rin ito matatakasan ang katotohanang nauubos na ang kanilang mga kagamitan at patuloy na dumarami ang kanilang pagkalugi. Ayon pa nga sa isang ulat mula sa isang hindi pinangalan ng senior NATO official, dahil sa mataas na pagkawala ng mga sundalo at kagamitan, kulang na ang Russia sa mga bala at tauhan upang magsagawa ng panibagong malaking opensiba sa Ukraine. Kung nais ni Putin na mapanatili ang anumang operasyon, kakailanganin niya ng panibagong mga alon ng mobilisasyon at malalaking supply ng bala mula sa mga bansang higit pa sa kanilang nakukuha mula sa Iran at North Korea. Ang lahat ng ito ay nagbibigay linaw sa desperasyon ni Putin na makuha ang suporta ng China. Pero hindi lang kasi ito ang problema. Noong April 2024 kasi, matapos ang ilang buwan ng pagkaantala sa Senado ng Amerika, sa wakas ay naaprubahan ang $61 billion na tulong para sa Ukraine. Ang bahaging ito ng tulong ay unti-unting dumarating sa Ukraine na mayroong agad na $1 bilyong na halaga ng mga armas na ipinadala matapos ang anunsyo. Sa mga sumunod na buwan, 3 karagdagang tulong sa depensa ang ipinadala sa Ukraine. Kabilang dito ang 400 milyong package na inaprobahan noong May 10 na naglalaman ng mga kagamitan tulad ng ammunition para sa Patriot
at NASAMS Air Defense Systems, Stinger Anti-Aircraft Missiles, HIMARS Systems at Ammunition, 155mm at 105mm artillery shells at mga kagamitan upang i-integrate ang Western launchers, missiles at radars sa mga sistema ng Ukraine. Ang patuloy na pagdating ng mga tulong na ito ay nagdudulot ng matinding pressure kay Putin na nagiging dahilan sa kanyang lumalalang desperasyon sa gitna ng pagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. At sa gitna nga ng patuloy na digmaan ng Ukraine, maraming mga bansa na ang nagpahayag ng kanilang suporta sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng tulong. Tulad na lamang noong June 15, 2024, inihayag ng bansang Austria ang pagbibigay ng $10.7 million para sa mga organisasyong tumutulong sa mga Ukrainians sa Ukraine at Moldova. Dahil walang kinakampihan ng Australia sa pagitan ng digmaan na ito, limitado lamang ang kanilang tulong sa humanitarian at economic aid. Kasunod nito noong June 16, inihayag naman ng Canadian Prime Minister na si Justin Trudeau ang $38.1 million na aid package, kung saan $14.5 million ay ilalaan sa pagpapaayos ng nasirang infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine. Samantala noong June 17, iniulat na plano ng Germany na magpadala ng bagong air defense tank sa Ukraine upang labanan ng mga drones at missiles. Bukod dito, patuloy din ang suporta mula sa Czech Republic, kung saan nagpadala sila ng 50,000 ammunition shells, bahagi ng mas malaking batch na pinondohan ng Germany. Dagdag pa rito noong July 5, inihayag ni Latvia ang pagpapadala naman ng 2,500 combat drones sa Ukraine. Noong July 10, binigyan ng bagong Prime Minister ng UK na si Keir Starmer ng pahintulot ang Ukraine na gamitin ang Storm Shadow long-range missile laban sa mga target sa loob ng Russia. Ang paggamit ng masandatang ito ay itinuturing na game changer para sa Ukraine. Kaya naman sa kabila ng mga pagsisikap ng NATO, napalakasin ang kanilang depensa, lalo na ng mga bansang malapit sa Russia tulad ng Poland at Estonia. Patuloy na lumalakas ang suporta ng alyansa sa Ukraine. Sa kabila ng mga hamon, ipinapakita ng mga aksyon ng Ukraine na hindi sila magpapatalo at patuloy nilang ipagtatanggol ang kanilang teritoryo laban sa agresibong Russia. Kaya naman sa patuloy na pagdindi ng krisis sa Ukraine, ang tanong ng marami ay nauubusan na nga ba si Putin ng mga option? Ano na nga lang bang naging pinakamalaking kabayaran niya sa ngayon? Samantala, lumalabas ang katanungan ukol sa papel ng China sa digmaan. Patuloy ba silang magbebenepisyo mula sa trahedyang ito o mapipilitang baguhin ang kanilang posisyon dahil sa lumalakas na pandaigdigang pressure at hindi inaasahang epekto ng hidwaan na ginawa ng Russia? Ano sa tingin mo? Babaguhin ba ng China ang kanilang plano o patuloy nilang susuportahan ang kaalyado nilang Russia?